Magandang araw mga kahunta. Welcome to Tagalog Hunta. Papasalamat ako sa aking mga subscribers at yun din sa mga kasasubscribe pa lang. Okay, sa ngayon meron akong task na gagawin at ito ang karaniwang problema ng mga taong nakatira sa mga urban areas. Kapag sa mga tulad namin na merong tinatawag na palikuran gaya nito, meron kaming pwedeng pagtapunan ng mga organic waste gaya ng mga tuyong dahon at iba pang mga nabubulok. Hindi namin problema yon. Kahit yung mga food waste, yung mga panis na pagkain, kahit basta itapon namin dito sa likuran ko, hindi problema dahil mabubulok naman yun, nahalo lang sa lupa. Pero kapag sa mga lugar gaya ng mga syudad at kahit pa hindi mga syudad, kahit dito na rin sa probinsya, sa mga lugar gaya ng mga subdivision, mga apartment, napakalaking problema nila yung tungkol sa kanilang food waste. Ito nga yung kapitbahay namin na nagkataon na wala na silang palikuran, wala silang mapagtapunan. Sinabi ko na lang na ibigay na lang sa akin dalhin dito para maipatuka sa manok. So, yun yung magiging task ko ngayon. Bigay uli sa akin ng mga food waste yung aking kapitbahay. At ito yung ayusin ko ngayon. Gaya nito, mga tirang kanin na may kasama pang ulam. Ayan, mga tira-tirang ulam. Ito, kanin pa rin, ang dami. Sayang ito kung isasama nila ito sa kanilang mga basura na hindi nabubulok, perwisyo pa ito sa mga namamahala ng basura dahil ito yung pinagmumulan ng mabahong amoy pagka napahalo ito sa mga hindi nabubulok gaya ng mga plastic. So, ang gagawin natin dito ay, dito ako sa kanin pinaka-interesado. Ang ginagawa ko dito sa mga tirang ulam, ibinubukod ko at hinahayaan ko na lang na kainin ng mga pusang gala. Ayan. So, dalawa ang nakikinabang dito sa mga food waste na ito, yung mga manok at saka yung mga pusang gala sa paligid. Hindi ko basta ibinibigay sa mga manok. Ang ginagawa ko, pinapatuyo ko muna para siguradong hindi mabibigyan ng kahit manok yung mga yon, hindi maganda na bibigyan ng panis. Kahit pa mataas ang tolerance ng mga yon sa dumi, sa bakterya. Ayan. Kailangan siguraduhin pa rin natin na maayos yung pagkain ng alaga nating hayop. So ito yan. Nilalagay ko dito sa bilao, hiwa-hiwalay para mabilis matuyo. Ito kahit basa-basa ito na ganito, kahit maghapon lang mabilis matuyo ito basta mainit ang panahon. Tignan nyo, marami pang tinapay. Bibigay din natin to sa manok, dudurog. Itong ganito, yan na. Ibubukod natin para sa ating mga pusang dala. Kailangan lang talaga na may tiyaga dahil yun ang problema sa mga Pinoy. Hindi nagtsatsaga eh. Hahayaan na lang na basta ikalat to sa paligid, ang babaho din naman yung community natin. Walang tiyaga dahil sabi nga ng iba, hindi naman ito ikakayaman. Pero tingnan mo, hindi rin naman yumaman ng mga Pinoy, hindi rin yumaman ng Pilipinas. Oh. Kasi yung pagyaman kailangan mag-umpisa rin sa ating mga ugali. Pag yung mga ganito, yung mga food waste, basta natin ihahalo sa basura, babaho talaga yung ating basura at magiging basura talaga. Ayan. Kaya yung pamumuhay natin, mistulang basura na. Gawa ng mga basura na hindi natin pinagtiyagaang ayusin. Gaya nito, pagka naman inasikaso natin ganito, magkakaroon pa to ng bagong kapakinabangan. So, pakikinabangan to ng mga gaya niyan, yung mga pusang pag-alagala sa paligid. May naitulong din naman yung mga hayop na nasa paligid natin para itaboy halimbawa yung mga daga, yung mga ahas, yan. Kaya ito sa kanila lang to. Itong mga kanin, sa mga manok namin to, mapapapunta. Yan. Papatuyuin natin. Yan. Tulungan. Anong nangyayari? Natutulungan yung kapitbahay na mabawasan yung kanilang food waste.
at nagkakaroon ng mga dagdag na patuka para sa mga manok at pagkain para sa ibang mga hayop. So, yun yung tinatawag na tulungan. Nagkakatulungan yung iba't ibang aspekto ng kapaligiran kapagka, nira-rationalize natin yung ating mga problema gaya ng basura. So yun, ito po ay, kaunti lang na pagbabahagi para yung iba na ang tingin sa ganitong bagay, masyadong malaking problema, mayroon namang solusyon. Sa halip na itapon mo lang dun sa gilid ng daan na makakaperwisyo pa sa iba dahil babaho yun doon. Tapos mag-iimbita ng mga langaw, hindi lang langaw, mag-iimbita ng mga daga, hindi lang naman yung mga hayop na pag-aalaga lang maaakit doon, pati yung mga daga. Doon na mag-uumpisa yung sakit. Pagmumulan na rin ng mga sakit yun. Kaya dapat meron tayong mindfulness sa ating kapaligiran. Dapat iniisip natin yung magiging konsekwensya ng ating ginawa sa ating kapaligiran. Okay, so salamat po do sa aking kapitbahay dahil at least pinili niya na ibigay na lang sa akin yung kanyang food waste at mapakinabangan kaysa naman ihalo niya doon sa kanyang mga basurang hindi nabubulok na pagmumulan ng perwisyo para sa iba. So ganyan lang po. Ang waste management ay hindi lang problema ng ating gobyerno, hindi lang problema ng barangay, kundi responsibilidad din ng bawat individual, responsibilidad ng bawat tahanan. At kahit hindi ka binabayaran para gawin yon, gawin mo dahil sa huli, ikaw rin ang makikinabang sa isang malinis at malusog na pamayanan. Okay, muli ito si Kuya Manny at ito ang Tagalog Hunta. Itong mga ganitong plastic na basa at may mga mantika, hindi natin basta isasama doon sa ating mga basura. Huhugasan muna natin 'to at patutuyuin. 'Pag natuyo, saka mo pwedeng isama doon sa basura na nasa sako. Dahil ito, 'pag isinama mo 'to sa basura mo, magkakaroon ng uhod 'to. Mabubulok yung katas niya na nasa loob at yun ang pagmumulan ng mabahong amoy, magkakaroon ng mga uhod, 'yan. Yung mga gano'ng bagay ang pinagmumulan ng sakit sa ating pamayanan. Kaya doon sa mga basta nagtatapon ng plastic na may mga katas, hugasan niyo muna bago niyo isama sa inyong mga basura. Hugasan, patuyuin at saka ilagay sa sako.